Ang title ng i-share ko sa inyo ay One Day, Part 2. Job 8 verse 7. And though you started with little, you will end with much. Oo nga, kayo nagsimula ng kaunti, ikaw ay matatapos ng matindi. There is a one day, a breakthrough, a favor. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon, what shall we do para matanggap ang one day? At yung pinanggalingang verses Job 8 verses 5 and 6. But if you pray to God and seek the favor of the Almighty, and if you are pure and live with integrity, He will surely rise up and restore your happy home. Doon lang tayo sa Job 8 verse 5 as of now. Ito ay napag-usapan na natin last Sunday, pero ang dami kasing magagandang bagay na nakapaloob dito, kaya doon pa rin tayo. Ang una, pray to God. Job 8 verse 5, but if you pray to God and seek the favor of the Almighty, kindly say, pray to God. Ito ay napakasimple na gawin at pakinggan at nalaman natin last Sunday na napakarami palang matitinding nangyari bago tayo nabigyan ng privilege na makapanalangin saan man at kailan man. Nung una pala hindi pwede yun, ano? So nag-uusap si Pastor BJ at si Pastor Bon yata o si Pastor Patrick, ang sabi nila, katindi nga pala no, tinetake for granted natin na tayo nakakapag-pray ngayon. Ay noon pala hindi pala basta pwedeng mag-pray kahit kailan eh. Kailangan mo nang makapag-alay ang high priest. Pero now that we know na dumating ang Panginoong Yesus, namatay sa krus, nabubuo ang dugo, at siya'y nakaupo sa kanan ng Ama, siya ngayon ang ating high priest. Siya ang dahilan kaya tayo nakakadiretso sa Ama at nakakapag-pray. Dahil may namamagitan sa atin at sa Ama, si Jesus ang ating high priest. Now, we can pray anytime, anywhere. Hindi katulad nung una. So, ang una is pray to God. At hindi ito simple. Napakadami ng nangyari, matitinding nangyari para lang ito'y magawa natin. Another thing, why do we have to pray to God? Kasi sa Kanya nating hihingin ang one day. Sa Kanya nanggagaling ang one day. Of course, baka yung iba hindi alam ang one day, ano? Ito yung favor ni Lord. Ito yung matinding favor ni Lord. Amen ba? Ang dami, ilan na ang nagme-message sa akin na nakakatanggap ng one day. Inuulit-ulit nila yon. Okay? It seems simple. Magpe-pray lang eh. Parang simple lang naman. Pero why is it na marami ay hindi makahingi sa Diyos confidently? Sabi ng James 4 verse 2, hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. As simple as that. Hindi daw humihingi. Ay, humihingi naman ako, pastor eh. Ay, siguro, pero hindi ka humihingi confidently. Iba kasi yung humihingi confidently eh. Halimbawa, si Yayan, itong si Riz, lumapit sa akin at may hinihingi, confident yan. Wala yung pahingi. Confident. Alam niya yung relasyon eh. Kaya kung humingi siya, yung hinging alam niya siya ibibigyan. Ganun ba tayo kay Father God? Humihingi ba tayo confidently? James 4 verse 2, hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ano kayang reason? Ba't tayo hindi makahingi confidently? This could be the reason. We think na hindi gaanong banal ang ating hinihingi kasi ang hinihingi natin para sa ating sarili. Meron tayong religious mindset na yung mga banal na prayer requests ay yung mga prayer para sa iba. Yung bang, Panginoon, maligtas ang aking pamilya, makakilala ang aking barangay,
mapalapit sa Panginoon ang lahat ng mga nanunungkulan. Yan ang sa atin yung mga banal na prayer request. Ano pa? Yung mga, Lord, pagpalain mo ang mga pioneering churches sa Albay, pagpalain mo sila doon at lumagong. Yan ang mga banal na prayer sa ating isip. Na ang palagay natin kung sa hierarchy ng panalangin sinasagot, ay lower priority yung prayer na para sa sarili. Now, dahil sa thinking na yon, nakakahina ng confidence na humingi. Another thing, nakakahina pa ng confidence humingi kung ang hinihingi mo ay para na nga sa iyong sarili, tapos for your pleasure lang ang hinihingi mo. Nakakahina ng confidence. Para, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan, pero yung maganda. For pleasure lang. Kaya minsan papasok na yung, kailangan ba talaga? Kailangan ba talaga? Okay. Hindi mo napapansin, mas taimtim ang paghingi kapag ang hinihingi mo ay need kaysa wants. Pag ang hinihingi mo ay wants lang, we think na hindi gaanong keen si Lord ibigay. Lord, bigyan mo naman ako ng magandang bag. Bigyan mo naman ako ng Hermes. Kailangan ba? At mamaya hindi ko nahihingi. Dahil ang tingin mo, pag wants, lower priority yan. Kaya minsan dahil meron tayong gustong-gusto rin, ayaw lang nating aminin, kailangan, ang thinking natin, kailangan pilitin si Lord. Pilitin si Lord. Kaya, kung ano-anong ginagawa natin para mapilit natin si Lord na ibigay yung ating hinihingi, na hinihingi natin without confidence. Lord, alam ko na, dadagdagan ko ang aking mga mabubuting gawa. Ako'y magpapakabait para ibigay. Kasi may thinking tayo na hindi naman talaga kinibigay ni Lord yung ganun may kailangan. Kaya tingnan ninyo ha, kapag ang ating hinihingi is for our pleasure, sinasabi natin, alay kung ibigay ay okay, kung hindi naman ibigay ay di okay din. Magandang pakinggan, pero anong pinanggalingan? Sinabi natin yan kasi ang thinking natin ay hindi naman talaga gustong ibigay. So, kung ibigay, okay. Kung hindi ibigay, okay din. Baka sakali. Okay. Yang praise na yan, maganda eh. Pero, yan talaga dapat ang mindset, hindi lamang doon sa mga bagay na wants lang, kundi sa lahat ng hinihingi. Ito talaga dapat ang mindset. Ano mang hinihingi mo? Yan man ay need, yan man ay wants. Bakit? Sovereign naman si Lord eh. Siya pa rin naman ang magpapasya kung ibibigay niya. Ano mang hinihingi mo eh. Alam nga namang okay lang kung hindi ibigay ang wants, pero hindi okay pag ang hindi ibinigay yung need. No. Kung ibigay okay, kung hindi ibigay okay din. Bakit? Tayo naman nangihingi lamang eh. Minsan ito hindi natin alam. Yung iba, nasa maang loob sa Panginoon, nagtatampo, hindi daw binigay yung kanyang hinihiling. Hindi niya nare-realize, siya'y nahingi lamang. Alam mo kayang nahingi? A beggar cannot be choosy. Sabi nila, nahingi ka lang eh. Ay di, kung ibigay ay okay, kung hindi ibigay okay din. Yan din dapat ang mindset kung ang hinihingi mo ay para sa iba o para sa iyo. Kung ibigay okay, kung hindi ibigay okay din. Alam nga namang okay lang pagpalain ng Diyos ang iba. Lord, pagpalain mo ang aming mga missionary sa Albay. Kahit ako'y wag na. Akala mo yung napakagandang prayer, ano? Hindi mo nare-realize namatay si Jesus sa lahat. Namatay si Jesus para sa mga misyonaryo.
Namatay si Jesus para sa mga pastor, namatay si Jesus para sa inyo, namatay si Jesus para doon sa sundalong nagpako sa kanya, namatay si Jesus para sa lahat. Tingnan ninyo kung saan nanggagaling, anong pinaghuhugutan natin. Bakit sasabihin natin, kung ibigay, okay, kung hindi ibigay, hindi naman okay. Ay okay din pala. Kasi naglagay tayo sa ating puso na, hindi naman talaga palagay ko ibibigay, kaya okay lang. Baka sakali lang ako. We must understand, ibigay man ni Lord ang hinihingi mo, yan man ay para sa iyong sarili o para sa iba. Yan man ay need or yan man ay wants. At sabay-sabay ibigay. Yung hinihingi niya, hinihingi mo, hinihingi nating lahat. Isama na natin ang lahat ng Kristiyano sa buong Pilipinas at isama na natin ang lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Hiningi nila yung para sa kanilang sarili, para sa iba, needs, wants. At yung lahat na hiningin yan ay ibigay ng Diyos sabay-sabay. Remember this. Hindi ito magiging kabawasan sa Diyos. Hindi mahirap ibigay para sa Diyos. Dahil ang pinanggagalingan ng ibinibigay sa iyo ay hindi galing sa kakulangan. Hindi ito galing katulad sa mga magulang na kailangang i-budget ang pera para magkasya sa buong linggo o sa buong buwan. Hindi ito nanggagaling sa magulang na nagsasabing, Utoy, ay papaunahin nating makagraduate na rin kapatid mo ha, at pagkatapos ikaw naman. Hindi doon nanggagaling. Hindi nanggagaling sa kakulangan. Walang lack sa Diyos. Hindi Kanya kailangang tipirin. Nagbibigay ang Diyos according to His riches and glory. Nagbibigay ang Diyos ayon sa Kanyang walang ubos na kayamanan. Kaya kahit ka humingi, huwag kang mag-alala. Hindi nababawasan ng Diyos. Kaya huwag mo siyang i-bracket doon sa iyong nararanasan na, bakit ako hihingi arigay kailangan. Saan mo ka narinig yun? Hindi sa magulang mo. Ay, hingi, hindi nang mamaya naman sira na, hindi naman kailangan, hindi kayo marunong ka na. Okay. Yung duda na nagre-resulta sa lack of confidence in asking from God ay galing sa question na, yes, pastor, ako'y naniniwala, kaya ni God, pero gusto ba niya? Yan. Nabulsay na natin, kaya wala tayong confidence humingi. Gusto bang ibigay ni God kahit yung hindi ko kailangan talaga? The question itself exposes us. Hindi na natin namalayan na nakadevelop tayo ng thinking na masama ang pleasure, na masama ang kasiyahan. Anong sabi ng Psalms 16 verse 11? You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Nasa kamay ng Diyos ang pleasure. Mabuti ang pleasure. Nasa kamay ng Diyos ang pleasure. Ang nagpapasama sa pleasure kapag inalis mo ito sa kamay ng Diyos. Kapag hindi ang Diyos ang source of your pleasures. Now, let's talk about pleasures. Ano ka sa Tagalog ang pleasures? Kasiyahan, ano? Nasa kanang kamay ng Diyos ang kasiyahan. Okay. Ngayon, laman ng news ay pulos, alitan, galit at away. Hindi nyo napapansin? Diba? Ikaw nga palagay kayo nagpo-post din Pwede ka Christian, lagi kong uulitin ha, ang kandidato natin ay si Jesus. Now, pag-usapan natin, kasi akala ninyo ngayon lang nangyayari yan, matagal na nangyayari yan. At alam ng Diyos ang pinagbuhatan na yang alitan, galit at away. At sinabi ng salita ng Diyos kung saan ito nanggagaling. Gusto niyo malaman? James 4 verse 1.
Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Niyan na. Nagsisimula sa mga iba't ibang pagnanasa. James 4 verse 2. Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Mapa sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Balgang ko lang, may ninanasa, ngunit hindi makamtan. May gustong-gusto, ngunit hindi ninyo maangkin. Bakit? Kasi sobra ang nasa, sobra ang gusto, sobra ang desire. Hindi nyo napapansin, hindi pinag-uusapan kung mabuti ba o masama ang ninanasa? Hindi pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan dito kung ang ninanasa ba'y para sa iba o para sa sarili, kung ang ninanasa ba'y need or want. Ang pinag-uusapan dito'y ang uri ng pagnanasa. Sobra ang kanilang pagnanasa, kaya sila'y nag-aalitan, nag-aaway, nagagalit sa bawat isa. Sobra ang kanilang pagkagusto. Anong level? Anong level ng kanilang pagnanasa? Pumapatay kayo, mapa sa inyo lamang. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Yan ang sabi ng verse. Handang suwayin ang utos ng Diyos dahil sa matinding pagnanasa. Tingnan ninyo, simple lang naman ang pinapagawa sa atin. Simple lang. Sino ang gusto ng one day? Sino ang gusto ng favor? Ng breakthrough? Okay. Simple lang. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Yun lang. Yung pray to God. Kasi pag sa Diyos ka humingi, ang level ng desire mo sa anumang hinihingi mo must be far lower than your desire for God Himself. Pag sa Diyos ka humihingi, yung hinihingi mong yan ay hindi dapat nasang-nasa, gustong-gusto, nais na dais. No, kakahiya naman. Kaya naman, yung ibigay mo'y okay, hindi man ibigay ay okay din, hindi ito dahil lower priority yung wants, yung for pleasure. No. Yung ibigay ay okay, hindi man ibigay okay din kasi hindi ko naman yun dinidesire the way I desire the giver. Yes. Miski hindi ibigay. Bakit? Hindi ko naman yan gustong-gusto eh. Hindi ko naman yan ninanais the way I want the Lord. Mas desire ko si God. Hindi man ibigay ay walang problema kasi nasa akin na ang pinakamatindi kong mahihingi. Nasa akin si God. Alam mo yung malimit ko sabihin? Ginagawa ko ng expression eh. God, you are all that I want, you are all that I need. Tingnan ninyo, James 4 verse 3. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Ano ba itong hindi tama ang layunin? Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Ano ba yung hindi tamang layunin sa paghingi? Ano ba yon? Yun ho ba yung masasama? Ay, obvious yun. Alam nga na manghihingi ka na may mangyaring masama sa inyo. Of course, obvious yun. Ano bang ibig sabihin ditong hindi tamang layunin sa paghingi? Ito yon. Pag ang level ng desire mo sa hinihingi mo ay mas matindi pa kaysa sa desire mo sa Diyos, humihingi ka sa masamang layunin. Ano yung masamang layunin? Gusto mong gawing Diyos-Diyosan niyang hinihingi mo. Alam mo naman ang number one enemy, number one sin sa pananaw ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan sa harapan ko. Huwag kang gagawa at huwag kang gagawa para sambahin ang anumang imahen sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Alam mo namang yung idolatry, matagal na galit ang Diyos diyan. Eh kapag ang hinihingi mo,
Mas matindi pa ang pagnanasa mo doon kaysa pagnanasa mo sa Diyos. Anong hinihingi mo? Humihingi ka ng idol. Pag ang pleasure ay sa hinihingi mo kukuhanin at hindi mo sa Diyos kinukuha, na nagsabing, in my right hand are pleasures forevermore, then humihingi ka sa maling layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Pag mas desire mo si Lord, ang hinihingi most of the time ay tatama sa kalooban ng Diyos. Yung iba, ito kay kalooban ng Diyos, huwag kang mag-alala. Kung dinidesign mo si Lord ng mas matindi kaysa sa hinihingi mo, tatama yung hinihingi mong yan. Tatama ang iyong puso. Kung mas ninanais mo si God, mas mahalaga sa iyo ang kanyang concerns. Kaya confident kang humingi sa Diyos. Itong si Pastor Bon, ano ngayon kakaluwag-luwag yan dahil bumili ng sasakyan Aba, praise God. Pero ako'y natutuwa, lahat nating pastor may sasakyan. Aba, alam nyo, nung dinedicate ko, ako'y natuwa sa sinabi ni Pastor Bon. Sabi ni Pastor Bon, at ang dalangin ko po, ang sasakyan ito'y hindi magiging idol. Hindi magiging idol. Ilang ng mga taong may sasakyan, ang kanilang sasakyan ay naging idol. Ay bakit? Ay nasabitan ng kaunti, makikipagbarilan Nagdumi, nagalit sa anak. Kalat ng French fries, nabubo ang Coke. Alam ganin yung sasakyan, lata, plastic, leather. Yan. Yung anak mo may kaluluwa, may espiritu. Pinagpalit mo, gagalit ka doon. O pagpalagay ng hindi anak, kung sino man tao. Mali ang pinaglalagyan natin ng ating desire at ng ating pleasure. Ay ako'y natutuwa, sabi ni Pastor Bon, Lord, wag itong maging idol. Pero parang ang tingin ko nagiging idol Parang nakabalot na rin yan. Meron na rin yatang kurtina yan. Malaman natin sa banda-banda riyan. Pigilan mo ang sarili mo, Pastor Bon. Paano ibibigay ng Diyos ang hinihingi mo kung halata naman ng Diyos na mas gusto mo ito kaysa sa Kanya? Do you think magbibigay ang Diyos sa iyo ng magiging karibal niya sa puso mo? Sabi nung isang binata doon sa kaibigang babae, pakilala mo naman ako doon. Sabi ng babae, kaya pa, baka maagaw ka sa akin. Ano ibig ko sabihin? Hindi bibigay ng Diyos sa iyo ang anumang makakaribal niya. At kapag ang hinihingi mo'y gustong-gusto mo, kaya pa naman ibigay ng Diyos. Akong gustuhin mo. Walang problema yan. Marami niya sa amin. Ang mga ibibigay ko sa iyo ay manggagaling sa riches in glory. Walang ubos yun. Pero sige, palakpakan mo muna si Lord. Pero ako ang gustuhin mo. James 4 verse 4. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Mga taksil, ano ibig sabihin ng taksil? Mga taksil, parang Kristiyano, ang sabi mo, mas mahal mo ako kaysa sa diyan. Kung ibigay mo, Lord, ay okay. Kung hindi naman, ay siya. Ako nang didiskarte. Pag di mo ibinigay, hindi ako miski hindi na sa iyo umasa. Ako sa iba aasa. Mayor, tulong-tulungan mo nga ako. Hindi ibigay ni Lord sa iyo na laang.
Parang gayon eh. Yun ang feeling ni Lord kapag mas desire mo ang hinihingi mo kaysa sa Kanya. Ang dali mong lumipat. Kaya yung simpleng utos na pray to God, hindi simple yon. Kaya naman yan ay napakatinding way para tumanggap ka ng iyong one day. It means mas desire mo siya kaysa hinihingi mo. It means kikilos tayo ng tama at sa Diyos tayo aasa. Yung iba, napakabilis mag-worry. Hanggang sa maunawa niyang salita, bakit ako mag-worry? Ako'y nag-pray na. Ibig sabihin, nilagay ko na kay Lord ng pag-asa ko. Kaya ako nag-worry kung saan-saan ko nilalagay ang aking pag-asa. Baka magkaganito, baka magkaganyan, baka... Hindi. Naipag-pray ko na wala nang worry. Ibig sabihin, kay Lord ako umaasa. So, ang unang ginagawa upang tumanggap ng one day ay pray to God. Hingin sa Diyos, pero wag mong gustuhin sobra. And I'm telling you, hindi mo, alam ni Lord ng puso mo, halata ka. Pastor, hindi ko mapigilan na umibig sa Kanya. Ay halata. Okay, pwedeng umibig. Huwag lang hayaang ito ang magtutulak sa iyo na suwayin ng Diyos. Kung sino ang sinusunod mo, yon ang mas matimbang sa iyo. Yon ang mas dinidesire mo. Paano mo malalaman kung mas desire mo ang relasyong yan kaysa relasyon mo sa Diyos? Kung dahil diyan, lumamig ang pag-ibig mo sa Diyos, siya, mas dinidesire mo yan kaysa sa Diyos. Anumang relasyong nagpapalamig ng relasyon mo sa Diyos, ay kinukuha nito ang tayon ni Lord sa puso mo. Anumang relasyon yan, kahit friendship yan. At dahil diyan sa friendship na yan, lumalamig ang relasyon mo sa Diyos, meron ka nang dinidesire na higit kaysa sa Diyos. Kaya naman Revelation 2 verse 4 and 5, ngunit itong hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong pag-ibig. Verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Alalahanin mo kung kailan mo mas dinesire yan kaysa sa akin. Alalahanin mo kung kailan ka nagnasang sobrang-sobra. Alalahanin mo kung kailan yon. And then, anong gagawin mo sunod? Magsisi ka. At gawin mo ang mga bagay na ginagawa mo nung una. Magsisi ka. Kung meron kang masyadong dinesire, whether it be your reputasyon, kung ano man, anything, tingnan mo and then magsisi ka at bumalik ka kay Lord. Are you there? Nakuha ba nyo? Pray to God, napakasimple, pero dalawa na ang ating napapag-usapan. The privilege of praying to God is not that easy. It did not come easy. Ang tindi ng ginawa ng Panginoong Hesus. At ngayon, praying to God means mas desire mo siya kaysa sa hinihingi mo. Of course, we want one day. Amen ba? Gusto natin ang breakthrough. Pero please mas gusto mo si Lord kaysa sa breakthrough. Amen ba? Padalwa. Dalawa lang to. Ang una, pray to God. Galing uli sa same verse. Job 8 verse 5. But if you pray to God and seek the favor of the Almighty, seek the favor of the Almighty. Yan ngayon ang ating pag-uusapan. Letter B. Yan. Hanapin ang pabor ng makapangyarihang Diyos. Paano ba tinatanggap ang pabor? Merong kwento si Jesus kung ano ang favor at paano tumanggap ng favor sa kaharian ng Diyos. Ikaw kwento ko sa inyo. Matthew 20 verse 1 and 2. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay may itulad sa kwentong ito. Isang araw, maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para humanap ng mga manggagawa.
Verse 2, nang makakita siya ng mga manggagawa, nakipagkasundo siya sa kanila na makakatanggap sila ng karampatang sahod para sa isang araw na trabaho, at pagkatapos, pinapunta ang mga ito sa ubasan niya. Okay. Yung landowner lumabas, nag-hire ng mga tao, 6:00. Yung trabaho buong araw, noon 6 to 6. At bibigyan ng isang denaryo o yung karampatang sahod, kung ano yung legal, ibibigay. Okay. Verse 3. Nang mga 9:00 na ng umaga, lumabas siyang muli at may nakita siyang mga taong walang trabaho at nakatambay lang sa may pamilihan. Yan. 6:00 nag-hire. Lumabas uli yung landowner, may nakitang workers ng 9:00. At pinagtrabaho uli sila at sinabing babayaran ng tama. Hindi lang doon natapos. Lumabas uli ang landowner ng 12:00 ng tanghali. May nakuha uling mga manggagawang nakatambay at kinuha na rin sila bilang bagong workers. Okay. Mga nakatambay, nagkatrabaho. Di ba? One day din yon. Di ba yung magkaroon ng trabaho, ang walang trabaho, di ba favor yon? So lahat ng walang trabaho dito, magkakatrabaho kayo. Parang mas malakas ang amen ng magulang. Amen! Okay, unang gagawin. Be where God is. Paano tumanggap ng favor? Be where God is. Anong napansin mo sa mga taong na-hire? Wala sila sa kanilang bahay. Nasaan sila? Nasa marketplace. Nasa lugar na ang landowner ay lumalabas at naghahanap ng worker. Being in the right place at the right time is being where God is. Di ba sabi ko sa inyo, favor is being in the right place at the right time. Saan gaho yung tamang lugar? Kailan gaho yung tamang panahon? Ito ang tamang lugar, ito ang tamang panahon. Kung nasaan ang Diyos, ikay nasa tamang lugar at nasa tamang panahon. Tanungin mo ang sarili mo, am I in the right place? Tingnan mo ha, pag ikay nasa isang lugar, tanungin mo ang sarili mo, gusto ko mag-echo sa iyo ang aking salita. Ako ba'y nasa tamang lugar? Kapag ikaw ay nasa lugar na may mga ilaw na kumukuti-kutitap, may mga, hindi ko na sabihin just ask yourself, ako ba'y nasa tamang lugar? May mga taong kapansin-pansin na lagi na lang tumatanggap ng kanilang one day. Siya na ang nag-testify noon. Siya na ulit ang nagte-testify ngayon. Series of one day. Bakit kaya? By the way, sino ang gusto magkaroon ng series of one day? Bakit kaya? Kasi natutuhan nila kung paano tumanggap ng pabor. Inilagay nila ang kanilang sarili sa lugar na kung saan itatanggap ng one day. At saan ito? Sa lugar na nandoon ang nagbibigay ng one day. Huwag kang lalayo sa Diyos. Ramdam mo naman pag nalayo na Huwag ilaban mo yung relasyon mo sa Panginoon. Tayo naman dito, alam mo, maaaring iba't ibang katatayuan natin, iba't ibang posisyon, iba't ibang ating ginagalawan, pero may sasabihin ako sa inyo, iisa ang ating kailangan, ang Diyos lang. Ilalaban mo yun. Ilalaban mo yun. Dahil maraming aagaw ng panahon mo at aagaw sa iyo. Maraming gustong sumira sa relasyon mo at sa Diyos. Saka nakakitang iimbitahan ka sa church, paagaw ka pa. Bakit? Hindi, marami akong Ilaban mo ang Diyos.
Are you there? Sino dito nung inimbita ay mga 12 beses bago umoo? At sino dito nung tinawag ni kumpare, hindi pa nagsisimulang naruna? Gusto mong tumanggap ng kagalingan? Be in the place where tatanggap ka. Saan yon? Sa lugar na ang healing ay pinipreach. Sa lugar where there is faith in the Word. Alam mo kung nasa ng salita, naroon ang Panginoong Yesus. Kapag pinag-uusapan niyo yung salita ng Diyos, nandoon ang Panginoong Yesus. Kapag pinag-uusapan ninyo hindi salita ng Diyos, sino naroon? Kung pinag-uusapan ninyo yung opposite ng sinasabi ng salita ng Diyos, sino naroon? Hindi ang Diyos. And then mag-i-expect ka ng one day. Bakit tumanggap ng healing ang babaeng dinurugo for 12 years? Dahil siya ay nandoon sa lugar na kung saan dadaan si Jesus. Be where God is, and your one day will come. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat kayo na nandito, kayo'y tatanggap ng inyong one day. Oh, number 2. 3 lang to. Paano tumanggap ng pabor? Kung una, be where God is. Ang padalwa, ay maging masipag naman. Masipag. Tingnan ninyo ha, Matthew 20 verse 6 and 7. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, muli na naman siyang lumabas at nakakita pa ng mga ilan na nakatambay lang. Nakatambay. Basta nakatambay, kailangan ng one day. Huwag ka naman maghahanap diyan. Kailangan mo ng one day. Sinabi niya sa kanila, bakit maghapon kayong nakatayo riyan ay walang ginagawa? Verse 7, sumagot sila, dahil wala naman pong nagbigay sa amin ng trabaho. Gustong magtrabaho, wala lamang open door. Huwag ninyong huhusgahan lahat ng tambay. Bumawi ako. Yan naman ay naghahanap, wala lamang, walang one day. Mga tambay, ayos pa niya. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Di napansin, nagsimula alas 6, nag-hire, alas 9, nag-hire, alas 12, nag-hire. Hanggang alas 6 ng hapon ang trabaho, ha? Abay, alas 5, nag-hire na naman. Okay. Oo nga't ang pabor ay biyayang hindi pinagtrabahuhan. But it does not mean hindi ka na nga magtatrabaho. Hindi natin gagawing reason ang one day ni Lord, ang pabor ni Lord, para maging tamad. Alam ko na, titigil na lang ako sa church, hindi na ako magwo-work. Ay bakit? Kasi tumatanggap ng pabor ang nasa Panginoon. Oo, ang nasa Panginoon, hindi ko naman sinabing nasa church, ah. Kahit ikaw ay nagtatrabaho, pwede nasa Panginoon ka. Yes, pag nasa church ka, nandun ang Panginoon, pero magtrabaho ka. Ang mga taong na-hire ay nais magtrabaho, wala lang mag-hire. At dumating ang may dala ng one day. Dumating ang nagbibigay ng favor. Kanino dumadating? Sa masisipag. Doon sa mga gustong magtrabaho. Oh, number 3. Paano tumanggap ng pabor? Kailangan masaya sa pagpapala ng iba. Eto na, Matthew 20 verse 8. Nang magtatakip silim na, mag-alas 6 na, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bigyan ng sahod. Ako, payday. Unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. Okay, lahat ng nagtrabaho, na-hire ng alas 5, nagtrabaho ng 1 oras, parito kayo. Matthew 20 verse 9.
Dumating ang mga nagsimula ng alas 5 ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. Aba, ay favor. Isang oras nagtrabaho ang sweldo pang buong araw. Verse 10, nang dumating na ang mga naunang nagtrabaho, inakala nilang tatanggap sila ng higit kaysa mga huling nagtrabaho. Kung yung isa nagtrabaho ng isang oras, abay ako 6 to 6. Ay, palagay ko na may aking mas malaki. Inakala nila sila ay tatanggap ng higit. Pero, tumanggap din sila ng ganon ding halaga. Verse 11, pagkatanggap nila ng sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Ayan na. Kindly say, reklamo. Kung matagal-tagal ka nang hindi nakakaranas ng one day or favor, evaluate yourself ha. Baka ikay reklamador. Closing prayer. Baka ikay makomplain. Baka ikaw ay inggitero. Mainggitin. Baka hindi ka masaya sa pagpapala ng iba. Alam mo, hindi natin napansin. Sa halip na naisip sana noong naher ng alas 6, na, unfair naman. Dapat mas marami ang akin. Na sana, sa halip na gano'n ang isipin, pwede namang, salamat naman po sa inyo at kayo napakabait at binigyan din ninyo itong mga ito ng kahit isang oras ng trabaho, binigyan ninyo ng maraming pera. Salamat naman. Anong pagkakaiba ng ganong magkaibang responses? Anong pagkakaiba? Laman ng puso, yung isa reklamador, yung isa naman masaya sa pagpapala ng iba. Kung may na-bless, masaya ka. Kung may ibang taong na-bless, masaya ka. Masaya ka para sa kanila. Are you there? Kapag mabilis kang mag-complain, mabagal kang magpasalamat. Tingnan mo ha. Kung mabilis kang magreklamo, mabagal kang magpa-thank you. Kasi hindi pwedeng sabay yun bakit ka naman ganyan? Bakit ka naman ganyan? Salamat. Hindi pwedeng sabay yun Pag nagre-reklamo ka, walang lugar sa puso mo magpasalamat. Ang nangyayaring hindi mo nagugustuhan ay hindi reason para magreklamo ka. Ito'y para mabago ka. Yung hinar ng alas 6, yung pangyayaring hindi niya nagustuhan, yun ay hindi reason para magreklamo siya. Yun ay reason para mabago ang puso niya. Ay salamat naman at napagpala yun kahit alas 5 na nahir, isang oras lang nagtrabaho. If we are going to seek favor, we should understand what favor is. Matthew 20 verse 12, sinabi nila, ang mga huling dumating ay isang oras lang nagtrabaho, samantalang kami nagtrabaho ng buong araw, nagtiis ng init, pero pareho lang ang sahod namin. Verse 13, sinagot ng may-ari ang isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya, hindi ba't nagkasundo tayo na bibigyan kita ng sahod para sa isang araw na trabaho? Verse 14, kaya tanggapin mo na ang sahod mo at umuwi ka na. Nakipagkasundo ka Desisyon ko na nabigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. Wala ka na doon. Hiwalay ka na doon. Ari, desisyon ko, Gusto ko siyang bigyan ng pabor, Ano ka sa iyo? Kinuha ko yung para sa iyo at dinagdag ko sa kanya. Hindi ka naman nabawasan, Tanggapin mong sahod mo, umuwi ka na. Siguro ikaw ay nakakawalang gana. Wala man nakasulat din Umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. At kahit bigyan ko yung hindi nagtrabaho, wala ka na doon. Pera ko ang binibigay ko, hindi iyo. Now, tignan ninyo kung ano ang favor. Matthew 20 verse 15. Hindi ba't may karapatan akong gawin ang gusto ko sa pera ko? O naiinggit lang kayo dahil mabuti ako sa kanila?
Ang favor, ang one day, ay pagpapakita kung sino ang Diyos, hindi kung sino ka. Yung na-hire ng alas 5, hindi sila mas mabuting tao kaysa sa na-hire ng alas 6 ng umaga. Baka nga talagang mas masipag yung mga yun eh. Pero ang pabor ay hindi nagpapakita kung sino ang binigyan. Ang pabor ay nagpapakita kung sino ang nagbigay. At ang nagbigay ay Diyos na mabuti. Kapag ikaw'y lumalapit sa Panginoon at ikaw ay humihingi ng pabor, ang iyong thinking, wag mong sasabihin, Lord, ako naman ay ganari eh. Ako na may ganyan eh. Ako na may ganari eh. Ay, walang pabor ang ibibigay sa iyo. Ang ibibigay sa iyo, bayad. Hindi pabor. Pero pag pumunta ka, Lord, wala naman ako may pagmamalaki. Talaga namang naasala-sa yung biyaya at habag. Asya, parina eh. Gusto pala parina eh. Bibigyan. So, anong nakita natin doon? Hindi ang binigyan. Ang nakita natin, ang kabutihan ng nagbigay. Hindi ibig sabihin na tumanggap ka ng one day ay kakaiba ka kaysa sa iba. Tumanggap ka ng one day dahil kakaiba ang Diyos mo. Ang Diyos mo ay mabuti. Kindly say, ang Diyos ko ay mabuti. Yan na lamang revelation na yan. Kandidato ka nang tumanggap ng one day. If you know that your God is good, pero pag ang alam mo ikaw ang good, ay hindi favor. Ang tatanggapin mo, bayad. Now, because you know that your God is good, eto na. Pwede kang humingi kahit hindi kailangan. Pwede kang humingi kahit once lang at hindi need. Pwede kang humingi kahit ang hinihingi mo hindi para sa iba, kundi para sa iyo. Bakit? Dahil ang Diyos ay mabuti. Worship team, please. Matthew 20 verse 16. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, ganyan din ang mangyayari sa huling araw. Yung palang kwentong yon, yun pala ay may dating hanggang ngayon. Ganyan din ang mangyayari sa huling araw. May mga hamak ngayon na magiging dakila. May dakila ngayon na magiging hamak. Meron ngayong nangunguna na mahuhuli, merong nahuhuling mangunguna. Ano ang pagkakaiba nila? Yung isa ay tumanggap ng one day. Kaya siya'y naging mas dakila. Your one day ang gagawa sa iyong dakila. It will make you great. Your one day will make you first. And your one day will come. Your one day is now. Sabihin mo sa katabi mo, your one day will come. Now, sabihin mo ngayon sa iyong sarili, tawagin mo ang pangalan mo. Kung ang pangalan mo ay Ito, sabihin mo, Ito, yan. Sige, call up your name. Go. Sabihin mo ngayon, your one day is now. Ulitin natin. Sabay-sabay tayo. After calling your name, sabihan mo sarili mo that your one day is now. 1, 2, 3, go. Ako naman ang magdideclare. Hindi madamot ang Diyos. Ang Diyos ay generous. Ang Diyos ay hindi kailanman magkukulang. Ibigay man ni Lord lahat ng hinihingi ng lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Hindi siya mababawasan. Sapagkat ang pinagkukunan niya ay kayamanang walang ubos. Ang iyong hinihingi ay hindi makakabawas sa kung ano meron ng Diyos. Ang issue ay hindi kung gaano kalaki, kaliit ang hinihingi mo. Ang issue ay ito,
Gaano mo ba dinidesire yan? Dahil kung sobrang desire mo di yan, don't expect na ibibigay ni Lord yan. Humihingi ka sa masamang layunin. Babaguhin mo ngayong isip, babaguhin mo ngayong puso. Kaya kung meron kang ginugusto noon na sobra-sobra, sobrang nasa, ilagay mo yan sa trono ng Diyos. Bago ako mag-declare, ayusin natin ito. Kasi gustong ibigay ni Lord ng one day mo Hindi naman siya magbibigay ng karibal niya. Hindi siya magbibigay ng karibal niya sa puso mo. Kaya kailangan alisin mo yan sa puso mo. Yes, gusto mo yan, pero hindi mo yan mas gusto kaysa kay God. Mas gusto mo si God. Are you there? Sige, kung alam mong meron kang hinihinging sobra naman, o kung medyo duda ka, baka sobra ng desire ko dito, ask forgiveness muna. Sige, bow down your heads, close your eyes, hingi ng tawad. O Holy Spirit, reveal to us kung meron kaming masyadong sobrang aming pagnanasa dito. Reveal it to us. Ayaw naming magkaroon ng idol sa aming puso. Gusto naming ikaw ang aming dinidesire. Reveal those things to us, O God. Or people, O Lord. At pag nireveal ni Lord sa iyo, ihingi mo ng tawad. Ihingi mo ng tawad. Hindi siya masama. Masama lamang yung layunin mo sa paghingi. Okay. Now, let me declare. O Panginoon Diyos, we are ready to receive our one day. We are ready to receive favor coming from you. We are ready to receive breakthrough in our lives. We are ready to see open doors. We are ready, O Lord God. Panginoon, hindi namin ito ninanasa ng sobra-sobra. Ikaw ang aming higit na ninanasa. Salamat sa pagtatama ng aming puso. Kaya right now, I am declaring, pati sa mga nasa online, I am declaring, today is your one day. Now is your one day. Receive your one day. Receive in Jesus' name. Confidently ask God. Iba na. Gustong ibigay ng Diyos dahil sa Diyos na mabuti. Walang duda, dahil hindi mo naman yan ninanasan ng sobra kaysa kay God, hingin mo ng may kalakasan ng loob. Come on. Pray to God right now to receive your one day. Pray to God. Hingin mo kay Lord yan. Ask, and you shall receive. Forever.
Ang ating Diyos na sinasamba ay mabuting Diyos. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay mabuting Diyos. Be confident in asking. Be confident in your Christian life because you have a good God. Ako'y nag-expect ng sunod-sunod na one day na magaganap. Yung iba nga ay series of one day. Hindi matatapos ang buwan at ikaw ay tatanggap ng one day mo. Alam mong one day ito kasi malaki eh. Hindi pangkaraniwan eh. Kanino yon? Kanino yon? Ako'y nag-expect na dahil ang salita ng Diyos ay nahayag, i-confirm ng Diyos ang kapangyarihan at katotohanan ng kanyang salita na kaya siya ay nagbibigay ng one day of favor ay dahil siya ay Diyos na mabuti. Ipapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa iyo. Kanino yon? Ipaparamdam ng Diyos ang kabutihan niya sa iyo. Kanino yon? Now, tayo aawit muli at sabihin mo kung gaano siya kabuti. Generations in your family, in your children, and the children, the children. May His favor be upon you in 1,000 generations in your family, in your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations in your family, in your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations in your family, in
daming binasag. Ang daming winasak na hadlang. Ikaw, marami sa inyo ay tumanggap na ng one day. At ako'y nagdideklara, mag-uunahan sa pagpapatotoo ng kanilang one day. Kanino yon? Father God, marami pong salamat. Marami pong salamat. Kalooban po ninyo ito. Kalooban ninyo na bigyan ng one day ang iyong mga anak. Kalooban mong pagpalain ang iyong mga anak. Kung gusto namin mapagpala, sobrang higit na mas gusto mong pagpalain kami. Salamat po, Lord God. At Lord God, we all know this, that you want to bless us so that we will also be a blessing to many. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray.